Bida na patuloy lumalakas dahil sa makina Kabanata 7 hanggang 1-0 nagpapatuloy. Pagkalipas ng 5 minuto naubos na ng squad ni Lisin ang mga aswang minamaritis naman siya ng dalawa sa bata niya minsan daw lumalabo paningin nito pero humahanga pa rin sila sa kanya bilang Diyos ng kamatayan sabay sinabihan sila ng kasama nila. Magtrabaho na hindi puro tsismisan habang naghanda na silang kumilos muling sinumpong na naman ng panlalabo ng paningin si Lisin hindi daw ito maganda para sa kanila sabay binuka niya na ang kipay at sinabi tapusin na nila ang trabaho para makauwi. At matanggal na ang kahihiyan nila samantala kaharap ng ating bida si Security Zhang habang maihawak-hawak siya na patalim isang araw bago ang lahat inihanda na ng ating bida ang mga gamit na kakailanganin niya habang nag-inom ang kapatid niya ng gatas at nakaubos ito ng pang-isang araw na inumin bigla may lumabas sa system screen na dagdag talento sa ating bida sabay na mangha dahil pwede pa pala dagdagan ang talento niya nag-isip na ating bida kung anong talento ang dadagdagan niya. Una niyang dinagdagan ang lakas niya para lalo pa siyang lumakas bilang level 1 na master at inayos niya rin ang forma ng kanyang patalim kaya lalong lumakas ito at na-master niya rin ito may dagdag pa na class C na apoy ang patalim mas matulis. Mas masakit, naalala ng ating bida ang mga masasayang sandali nila ni Security Zhang pagkatapos ay nagpasalamat siya dito at gumamit siya ng 10 puntos para magliyab ng apoy ang patalim niya sabay nagpaalam na siya kay Security Zhang. Tuluyan niya nang winakasan ang buhay ni Security Zhang. Habang umiiyak siya pinangako niya dito na poprotektahan niya ang nakakabatang kapatid niya, sabay iniwan ang nasusunog katawan ni Security Zhang. Napansin ng ating bida na gumagaling na siya sa paggamit ng patalim sa tulong ng chips at lalo siyang lumakas dahil sa talent points na pagtanto niya rin na hindi magandang magtambay sa lugar kaya sinabihan nito si Sintong umalis na sila. Sa wakas natanaw na rin nila ang gusali ng research department na gusto nilang puntahan. Samantala dalawang netizen ang hinal na hinal sa pagtakbo sa ikapitong palapag ng gusali magkahawak kamay pa sila habang naglalandian at iniisip ang mga plano nila. Sobrang saya ng lalaki dahil hindi siya makapaniwala na nakabingwit siya ng isang magandang tilapia at balak niya itong bimbangin dahil sa sobrang saya hindi siya nakatingin sa harap kaya naman nabangga siya sa isang aswang. Agad siya nitong niyakap at minukbang napasigaw na lang ito dahil sa sakit at humihingi ng tulong sa maganda dalaga hinila niya ang bestida nito bakit iwanan daw siya nito sa ere. Pinilit kumawala ng babae at sinabihan niya ito na kung hindi lang katapusan ng mundo hindi siya sasama sa pangit na mabahong lalaki. Hindi napansin ng ebab na nalapitan na pala siya ng aswang sabay kinain siya nito. Sa di kalayuan may mga maritis na nagmamasid sa kanila. Ginawa lang pala silang pamain para mapalayo ang ibang aswang at ang maipakana nito ay si President Lee sinabi nito napakamalas daw niya ngayon sabay inutusan yung bata na maging pamain sa kanang bahagi ng daan sumang-ayon naman sa kanya ang sipsip. Niyan empleyado nagalit naman sa kanila ang kapatid nitong babae bakit daw ang kapatid niya pa sinagot naman siya ni President Lee na hindi nila kailangan mga pabigat na walang silbi sinagot naman ito ng isang babae na hindi daw ito tama para sa bata. Nagpakilala ito bilang sekretarya ng Jan at kabisado niya ang buong gusali. Sa may bandang kanan daw ay maraming aswang. Lumabas na naman ang pagiging malibog ni President Lee pinagnanasahan niya na si Secretary Sarah. Binanggit niya na kung talagang concerned citizen si Secretary Sarah siya gumawa nito. Biglang nagkaroon tuloy ng pagtatalo sinabi ng Blondie at sep-sep na empleyado nagkabotohan na at napagpasyahan na ng nakakarami kaya dapat lang silang sumunod. Napakagatlabi na lang at hindi na makasagot si Secretary Sarah dahil wala din siyang magagawa. Sa isip ni President Lee nagmamarunong daw ang babae puro salita wala naman ito sa gawa. Pagkatapos inutusan niya na ang sep-sep na empleyado agad naman niya itong sinunod at itinulak ang kawawang bata sabay napansin ito ng mga aswang. Lumuluhang tinawag ng bata ang ate niya. Kaso pinapanood lang nila at ayaw pa nilang lumapit ito sa kanila habang nakatakip naman ang bibig ng ate niya. Pinipigilan ito ni President Lee gumawa ng ingay dahil mapapahamak silang lahat. Dinaganan na ng aswang ang bata para lapain ito. Nagulat na lang si Secretary Sarah dahil may biglang lumabas na sandata sa bibig ng aswang na gustong kumain sa bata. Dumating na pala ang ating bida at nasagip niya ang buhay ng bata. Napaluhod na lang si Secretary Sarah at napahanga dahil napakaangas daw ng ating bida isa daw itong mandirigma. Nakatuon naman ang pansin ni Lioping pagbibilang ng aswang. Habang yung ibang netizen ay tumatakbo na sila patakas, nagtatakang napalingon na lang si Secretary Sarah sa ating bida, bakit hindi pa siya tumatakbo, wala palang balak tumakbo ang ating bida. Gusto niyang magpakitang gilas dahil isa daw siyang master sa patalim, bago pa makalapit sa kanya ang mga aswang, inunahan niya na silang atakihin.
Mabilis niyang hiniwa yung aswang, makakagat na siya ng isa sa mga ito. Pero hindi alam ng aswang na tusok na pala siya sa ulo. Humanga na naman sa kanya si Secretary Sarah. Pagkatapos ay pinaliyab niya ito. Sa isip ni Secretary Sarah, sobrang lakas daw ng ating bida habang pinapanood niya ito, at hindi na daw tao ang ating bida kundi isa itong halimaw. Nagpatuloy naman ang ating bida sa pagpatay sa mga aswang dahil alam niya may mga nanonood sa kanya, kaya lalo pa niyang inangasan mga galawan. Habang pinapanood ito ni Secretary, biglang nanghina at nag-init katawan nito. Itinuro naman ng babaeng kulot na nakatuwad lang si Secretary Sarah. Nagtaka tuloy sila kung anong nangyayari. Tinawag niya sila bakit hindi pa ito tumatakbo. Nang makita niya ito, bigla gulat niya dahil inubos na pala ng ating bida ang mga aswang. Napatanong na lang sila kung sino siya, samantala tumatakbo ng mabilis ang sipsip na empleyado. Nang mapagod na ito saka siya lumingon, di niya namalayan na iiwanan niya sila. Nagtatakang napatanong na lang siya bakit bigla nagkaulap. Nang maaninag niya ito, isa palang magandang binibini ang nasa harap nito. Naghubad ito sa harap niya kaya hindi napigilan sa kalibogan ang sipsip na empleyado. Kakainin niya na ito ng walang hugas. Nagulat na lang siya dahil siya ang tinira ng aswang. Sinaksak siya sa dibdib. Samantala nagpakilala na sa kanila ating bida at ang kapatid nito. Ninerbiyoso pa daw sila dahil ngayon lang ulit sila nakakita ng tao. Sa isip ni Secretary Sarah, isang mahusay na master ang ating bida. Bigla naman siyang nilapitan ng kulot na babae at tinanong kung anong kalagayan sa labas at kung dumating na daw ang mga taga-pamahalaan para iligtas sila. Hindi ito pinansin ng ating bida at direktang niyang tinanong si Secretary Sarah kung alam ba nito ang pasikot-sikot sa buong gusali. Biglang may dumating, si President Lee lang pala, at sinabi nito na wag daw makinig sa pinagsasabi ng ating bida. Tinanong niya rito kung nasaan na daw ang mga sundalo ng pamahalaan dahil hindi daw sila makatawag dahil sa marami daw aswang na nagkalat. Sinagot naman siya ng ating bida na gusto silang lokohin nito para mamatay sa taas. Sumagot naman si President Lee, hindi daw namamalagi sa isang lugar ang mga sundalo ng pamahalaan. Kailangan na daw nilang kumilos. Sa isip ni Secretary Sarah, hindi sila makatawag ng tulong at ito na daw siguro ang katapusan nila. Sinabihan siya ng ating bida mag-isa siyang bumaba, wag nang mandamay ng iba. Sabay tinulungan niya ang magkapatid tumayo at nagpasalamat naman ito sa kanya. Galit na sa kanya si President Lee at hinawakan ang batota ng ating bida. Kaya naman sinapak siya nito, sabay tumilapon, hawak-hawak ang namamagang mukha. Sinabi nito ang tapang daw ng ating bida na saktan siya. Binalaan naman siya nito, alam niya tinatagong baho ng presidente na gusto nitong ipahamak ang magkapatid at ang lakas din daw ng loob nito hamunin siya. Sa sobrang busy ni President Lee sa maritisan, hindi niya namalayan nasa likod niya na pala ang sipsip na empleyado niya naging aswang. Sabay hinawakan siya nito sa ulo, pagkatapos ay kinagat siya sa leeg. Nagulat na lang ating bida dahil sa bilis ng mga pangyayari. Agad naman niya sinabihan ang lahat na tumakas na, sabay nilabanan niya ang kakaibang aswang. Nang lulusubin na niya ito, naunahan siya nito gamit ang mahabang matigas na dila. Kaya naman tumilapon ang ating bida at humandusay sa sahig. Nabigla tuloy siya bakit sobrang lakas ng aswang. Kakaiba daw ito sa lahat ng mga nakaharap niyang aswang. Napansin niya may lumalapit sa kanyang aswang mula sa likod, kaya naman sinubukan niya itong hiwain. Laking gulat niya dahil hindi ito tinablan at di matanggal sa katawan ng aswang. Sabay nilusob siya nito, pero hindi nagpatinag ang ating bida. Biglang namula ang mata nito at nilakasan niya hawak sa patalim, pagkatapos ay inatake niya ang blanding aswang. Hindi niya ito napatumba, kaya naman gumanti ito at tutukain niya ang ating bida sa mukha. Pero sa kasamaang palad na iligtas siya ni Sintong, bigla naman may dumating na galing sa bintana. Si Captain Lee lang pala na maihawak na baril, sabay pinagbabaril ang mga aswang. Nagpakita siya ng performance at naglabas ng isang patalim sa kamay. Sa kanya sinaksak sa tagiliran ang isang aswang, namangha naman sa kanya ang ating bida. Dahil doon din ito namalayan na tinutukan na pala siya ng baril. Natuwa naman si Captain Lisin dahil hindi akalain nito makita ang matagal na nilang hinahanap na bata. Pagkatapos niyang ipakilala ang sarili niya ay humingi siya ng paumanhin sa ating bida dahil balak nilang kunin ang kapatid nito. Napatanong na lang ating bida bakit gusto nila itong kunin at sa isip niya nasa hindi magandang kalagayan siya dahil 3 sundalo na may mahahabang baril. Pinipilit nila itong isama, sa likod naman ay humihingi ng saklolo. Si President Lee pinagsabihan ang mga sundalo na masyado daw silang mabagal, kaya nakagat siya ng aswang. Nagpakilala rin itong kaibigan ni Mayor. Iniskan nila ito at lumabas na isa siyang VIP 2, kaya kailangan nila itong isama kahit infected na.
Sinabi pa nito sinapak daw siya ng ating bida, kaya gusto niyang ito ipakain sa mga aswang. Nanggigil sa galit si Liu Ping parang gusto niyang mangbogbog ng tao. Nagyabang si President Lee dahil nagkamali ng binanggang tao ang ating bida pagkatapos ay inutusan niya mga sundalo na barilin ito. Nagulat na lang siya sa takot dahil may tumutok sa ulo niya na baril. Binalaan siya ni Captain Lisin pag hindi ito tumigil sa pinagsasabing walang kwenta ay puputukan niya ito sa mukha. Tinawag naman siya ng bata niya dahil bumangon ulit mga aswang pagkatapos nitong mabaril sa ulo. Humaba na naman ang dila ng blanding aswang sabay na panganga na lang yung isang sundalo sa pagkabigla, pagkatapos tinamaan ng matulis na dila yung dalawa sa mga sundalo. Kinuha naman itong pagkakataon ng ating bida para tumakas sabay sinabihan niya si Secretary Sara na samahan sila patungo sa ika-16 na palapag ng gusali. Hindi na sila napigilan ni Captain Lisin dahil may nakatapat siyang dalawang kakaibang aswang. Hinihingal na sa pag-akyat si Secretary Sara, habang nakasunod sa kanya ang iba. Tinanong niya kung totoong mga sundalo ng pamahalaan yung mga nakaarmas. Sinagot ito ng ating bida hindi daw siya sigurado dahil gusto nilang dakpin ang kapatid nito kaya hindi siya naniniwala sa kanila. Sinabi naman sa kanya ni Secretary Sarah okay lang yon dahil naniniwala sila sa ating bida. At nagpakilala naman ang babae na si Zhao Jia, nagpasalamat din ito sa pagliligtas sa kapatid niyang si Zhao Hawa. Nagpasalamat din si Liu Ping sa tiwala nila sa kanya, sabay may bigla siyang napansin, ang kamay ni Zhao Hua ay may sugat, natatandaan niya na ito nakagat ng isang aswang kaya nagdadalawang isip siya kung sasabihin niya ito sa kanila. Biglang nag-alarma ang system na may malapit na aswang daw sa kanila, nagtataka rin si Liu Ping bakit maulap, binalaan siya ng system na tumakas na habang may oras pa, dahil sa taas nila ay pinapanood sila ng gagambang aswang. Napansin ito ng ating bida kaya nilapitan niya agad si Secretary Sarah sabay hinawakan sa kamay pakiramdam tuloy ng babae ay bibimbangin na siya nito. Pagkatapos ay sa puwet naman siya humawak na pasabi na lang si Secretary Sarah wag po kuya. Nawala ang imahinasyon nito nang makita niya na muntikan na siyang maging kwento. Sinabihan siya ng ating bida pumunta sa tabi ng kapatid niya. Pagkatapos ay nilabas na niya ang kanyang sandata at inatake agad ang dila ng gagambang aswang. Napaaray ko po na lang ang aswang, sabay nasira yung pader at may lumabas na dalawa pang aswang. Tinusok naman sa ulo ng ating bida ang isa dito at sinabi na magmadali na sila, pero di nila akalain na may iba pang aswang na dumating. Nalilito na ang ating bida kung ano na ang gagawin niya. Tiningnan ni Secretary Sarah ang mukha ni Sintong napaka-inosente at takot na takot iniisip niya kung iwanan niya ba ang bata. Nakapagpasya siyang protektahan ito sabay iniloblob niya mukha ng bata sa kanyang malaking soso, habang nakapikit na pamulat na lang siya dahil sa putok ng baril sumabog bigla ulo ng aswang. Si Captain Lisin lang pala bumaril suot nito ang invisible na damit, nagtataka siya dahil hindi pa patay ang aswang marahil daw isa itong kakaibang aswang. Sinabi naman ni Zhao Jia na paakyat na yung ibang mga aswang. Dumating na nga yung blanding aswang na galing sa ibabang palapag. Mabilis naman nakahanap ng pinto ating bida, at pumasok na sila dito para makatakas sa mga aswang. Tinanong ng ating bida kung nasaan daw mga bata ni Captain Lee, sinagot niya ito naging pagkain na daw ng aswang at nakatakas lang siya. Dahil sa invisible na damit nagtanong din siya kay Liu Ping kung sa paanong paraan nila matatalo ang mga kakaibang aswang. Nag-iisip na ng malalim ang ating bida sa sinabi ng system sa 100,000 tao, isa lang kakaibang aswang dito. Nagtataka siya bakit 5 ngayon kinakaharap nila parang mali daw, parang nasa panaginip sila. Bigla nakaramdam ng panganib ang ating bida, sabay nasira ang pader at lumabas doon ang blanding aswang direktang nitong sinakal ang bata at kinain habang sumisigaw ng tulong ang bata sa kanyang ate. Tutulungan sana niya ito pero pinigilan siya ng ating bida, sinabihan niyang nakagat ng aswang kapatid nito, wala nang pag-asang mailigtas pa. Tinanong naman siya ni Zhao Jia habang lumuluha kung siya daw nasa kalagayan nito anong gagawin niya. Wala nang nagawa si Liu Ping at nabitawan niya ang babae. Sumugod na ito sa mga aswang kahit alam niyang delikado. Napanganga na lang ating bida, bakit daw napakahina niyang nilalang, at ayon na nga nilapan na ng aswang si Zhao Jia. Pinagbabaril naman ni Captain Lee ang palapit na aswang sabay sabing wag nang malungkot at mag-move on na dahil kailangan pa nilang iligtas ang iba. May naiisip na paraan si Liu Ping, hinawakan niya ang patalim sana daw tama ang hinala niya. Pagkatapos ay pinaliyab niya ito, at nakita na nila ang gagambang aswang sa dingding, ito daw ang dahilan ng lahat kaya pinapatira niya ito. Tinanong naman siya ni Captain Lee kung siguro na daw ito.
Sinagot ng ating bida ginagamit ng gagambang aswang kanyang kakayahan para kontrolin ang iba aswang na napatay kaya akala nila maraming kakaibang aswang. Sinunod naman siya ni Captain Lee sabay niratrat nito ng isang magasin ng bala ang gagambang aswang. Napuruhan ang aswang kaya naputol ang pagkontrol nito sa ibang aswang. Bumaba na ito at akmang aatakihin ang dalawang babae. Napamura ng potang ina si Captain Lee dahil di niya sila maililigtas. Pagkatapos nabigla na lang sila sa ipinakitang lakas ni Sintong sinapak nito ang gagambang aswang at tuluyan nang napunta sa langit. At dito nagtatapos ang Kabanata 7 hanggang 10. Maraming salamat po sa panonood, mag-subscribe para laging updated.